Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Sikh, Muslim, hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma sono Christian. diversi cammini. There are different paths. Nagte-trending ngayon itong sinasabi ni Pope Francis na lahat daw ng reliyon patungo din naman sa iisang Diyos. Iba-iba nga lang ang dinadaanan. Sa unang dating ay mukhang maganda. He talks about unity. Pero ang katotohanan yan ay magdadala sa confusion at sa kapahamakan. Ibig niya lamang sabihin kahit ano pa ang reliyon na kinabibilangan mo isang araw ay makakarating ka rin sa Diyos. Iba-iba ng nilalakaran pero pareho lang ang patutunguhan. Totoo naman, meron lang nag-iisang Diyos pero dapat nyo rin malaman na marami ang Diyos-Diyosan. Ang tanong, kaya bang magdala ng Diyos-Diyosan sa langit? At ginamit niya pa ang Hinduism na ang pinaniniwalaan Diyos ng mga ito ay sila Shiva, Rama at kung ano-ano pang Diyos-Diyosan. Hindi natin makukumpara ang Diyos natin sa mga ganyang klaseng Diyos-Diyosan dahil ang Diyos natin ay buhay. At sinama niya pa ang mga Muslim. Iba ang Diyos ng mga Muslim. Iba ang Diyos na pinaniniwalaan ko at ng mga kapwa ko mananampalataya. Dahil kung sa kanila ang Panginoong Hesukristo ay tao lamang, ang kinikilala kong Panginoong Hesus ay Diyos at ang tagapagligtas. At napakarami pang reliyon na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sumasamba sa mga daga, elepante, ahas at kung ano-ano pang mga hayop. Sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga planeta. Yan ang kinikilala nilang Diyos. Kaya paano nating sasabihin na lahat ng reliyon ay patungo sa iisang Diyos? Kung ang bawat isa ay iba-iba ng pinaniniwalaan, yan ang nakakalungkot. Mas maraming tao ang maliligaw sa ganyan dahil meron lang iisang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Jesus is the only way. Jesus is the only mediator between God and men. Marami pang kaluluwa ang maliligaw sa mga ganitong klaseng pangangaral. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nauunawaan ang kaparaanan ng kaligtasan. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Tatagalogin ko po para mas malinaw. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. At yan ay sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sino yung mga ibang yan? Yan yung mga Diyos-Diyosan, kung ano-anong pangalan, kung ano-anong imbento sa kaligtasan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Wala na pong iba, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo, ikaw sumampalataya at maliligtas ka. At binanggit niya pa na lahat daw tayo ay anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yes, lahat ng tao ay creation ng Diyos pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Nung tayo ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nabibilang tayo sa pamilya ng dyablo. Dahil hiwalay pa tayo sa ating Diyos, wala pa tayong relasyon sa Kanya, wala pa yung connection natin sa Kanya, patay pa tayo espiritual. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Diyan talaga tayo nabibilang dati. Nalinlang tayo ng dyablo at lumalakad sa kasalanan. At ang katotohanan ay dito ka pa lamang magiging anak ng Diyos. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Napakalinaw na kung kailan lang naging anak ng Diyos ang mga tao, yan ay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo.
nung siya ay ating tinanggap, ay pinagkalooban niya tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Diyan pa lamang tayo mabibilang sa God's family kung tayo ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya't mag-ingat po tayo sa ating mga napapanood, mga pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Dahil yan ay pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Kaya lagi nating tandaan, lalo pa sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo, na siya lamang ang ating tagapagligtas, wala nang iba. Nawa naging malinaw po. Maraming salamat and God bless you all.